Ready to embark? Para sa hamon ng first aid, bubunot ang housemates at Star Dreamers ng miyembrong gaganap na injured or natusok ng isang matulis na bagay. Ito ang bibigyan nila ng first aid at dadalhin sa safe zone. Ang Star Dreamers bumunot na ng gaganap na injured sa kanila. Kim! Talagang porsigido. Nafe-feel ko yung lakas nila na kinakaya. Kahit alam ko nakakapagod yung gano'n na sitwasyon. Kailangan namin tumakbo, kailangan namin may daanan na obstacle. Teamwork, kumbaga. Mark, lift! Yep. Ready to lift? Ready! Ready! Okay. Go! Samantala sa pagharap naman ng housemate sa hamon ng first aid, Out! Ready, embark! Bunot. Nagbubunutan kuya, nag-alala talaga ako na wag sana ako ang maging victim kuya kasi nga alam ko na pagod na yung mga kasama ko kasi alam ko mabigat ako. Naniniwala po ako na isa po ako sa mga mabilis po mag-first aid. Kabisado ko po lahat ng mga kailangan sa first aid. Nung nabunot ko yung pangalat ko, sabi ko, Diyos ko, ba't ako pa? sa Star Dreamers naman hinarap ng obstacle course. Okay, left muna. Okay, dada. Lahat sila attentive, lahat sila palaban. Habang binebendahan ng housemate sina Lou, si Mark may sinabi sa mga kasama. Guys, it's hard for her to lift because mayroong pointed object. Sweet sila ni Fumian. Napag-isip-isip ko, ipalit po yung casualty sa stretcher po. Kasi mas stable po yung para sa paa na nakapuncture. Oh, we can go! We go up! Go! Kung nakakahabol na ang housemate, Pati dyan yata. Okay, go. Presence of mind, nakafocus po ako. Basta step by step. Tapos, inhale, exhale pagka nahihirapan na. Hindi, wag na. Mahirap. Relax. Doon pa rin yung yung pakiramdam na baka nandyan na sila. Right, inhale, exhale. Over. You must cross the course. habang nagtutulungan ng housemates na maitawid si Lou, si Yam Yam mag-isang pinasa ng kaibigang si Fumiya. You okay? Okay. Don't worry to me. Okay. I'm okay. Okay. First, I'm very worried because he chose the fireman's carry very long way. That's why I'm worried to him. I really trust him. Embark! Embark! Ready? Oh, destination dito. Ready! Para sa susunod na hamon, kailangan namang tumawid ng bawat miyembro ng dalawang team sa isang rope bridge sa pinakamaiksing oras. Relax, Mark. Shh, si Grace. Shh. Grabe yung... We all just focused on doing what's best. Wala nang sinong mali, sinong right. Like, we come to one conclusion. Huwag mahulog. Lindon, tingnan mo. Tinatapakan mo, Lindon. Hindi po naging hadlang yung pagiging babae namin. Talagang sinabi namin na pantay-pantay kami. Kung lalaki kayo, lalaki din kami dito. Kung madaling nakatawid ang ibang Star Dreamers, si Kin mukhang nasubok dahil sa kanyang fear of heights. Pinapakalma ko yung sarili ko. Nagiging maingat talaga ako sa aking every step. Kasi baka konting mali lang, magiging malaki yung epekto. Sa akin, okay na yung mahina, at least sure. Oh yeah! Come on! Tiran lang ang baba. Good! Hey, pare! Pwede! Wala mag-chill dyan! Okay! Stable yan. Mahirap to dito. Stable yan. Stable yan. Kayong dalawa na lang, buddy. Ingat. Okay, yan, buddy. Good job, buddy. Good job. Alisin yung life vest, ha? Woo!
Unang beses ko rin pong tumawid doon. Pero alam ko po, kapag mayroong stress, mayroong tension, mayroong bouncing, ma-out of balance ka. Gitna! Salute! I kept thinking, laban, give everything. Sa housemates naman, buong tapang ding hinarap ni Thea ang kanyang pangamba. Takot po talaga ako sa heights. Pinagpe-pray ko lang po talaga na sana hindi ako mahulog. Oh my God. Oh my God. You did it. Oh my God. Huwag ka ma-pressure, Kuya Yam-Yam, ha? Sundan mo si ate. Si ate. Sa lahat po ng obstacle, kuya, doon po talaga ako nag-struggle, kuya. Mabigat talaga yung katawan ko. Jump down! Dumating na ang Star Dreamers sa huling leg ng Ultimate Pinoy Big Battle. Okay, eto na. Okay, speed up. Dito na tayo. Speed up, speed up. Speed up. Ang challenge na ito ay gagawa kayo ng apoy upang putulin ang lubid na ito para makuha ang inyong watawat. Pwede na kayo magsimula. Let's go. Chilio. Buwan ang mga dahol. Kawaya. Krakto. Sa paggawa ng apoy, nag-struggle kami kasi hindi namin siya nagawa before. Even sa practice na, hindi namin napaliyap. So wala kami actual na alam paano. So nag-experiment kami. Yun yung pinaka-challenging talaga. Kasi ang gusto namin talagang malight yung fire, makuha namin yung flag namin. Maka-rush po, ma-raise namin yung flag. Lapit ka na. Diba? Line, ate. Double time. Go! When it came to the fire making, instantly everybody just gathered everything we needed. And we put everything there, but we didn't know how to start. So right away, Mark, he got started, he got the knife, and he was cutting the bamboo, and we were all standing like, okay, what should we do? Mark, can you tell us what to do? Ingat, tamaan ng ulo. Nauuna po ang Camp Star Hunt nung time po na yun. But we were super confident na sobrang close fight po, kuya. Kasi nag-struggle din sila sa paggawa ng apoy. And kami po, kuya, na practice po talaga namin yun nung nagte-training kami, kuya. Sa pangalawang subok ng camp, naisipan nilang gumamit ng tela para mas madaling makagawa ng apoy. Sobrang hirap po. Nagdarasal po ako na, Lord, please, inanang laging sa Lolo, tulungan niyo po kami. Ang iniisip ko, tulungan po sila sa resources, kung ano man po yung kailangan nila, kung kaya ko po, yun po yung ibibigay ko. Oo, sabihin mo sa amin. Hindi ko na kailangan pa silang sabihan na ganito yung gawin mo, ganito yung gawin nyo. Kasi ginagawa na nila yung dapat gawin. At saka ako, busy talaga ako dun sa bulo ng mag-isa lang. Kuya Mark was so into it. Siya po yung mas nakakaalam. Nakasabi lang po kami na, Kuya, ano pong gagawin namin? Tell us what to do kasi hindi namin alam kung ano gagawin. At Kuya Yam-Yam was helping Kuya Mark as well. Matapos ang walang tigil na pagkiskis ni Mark sa kawayan, unti-unti nang nagkakausok ang ginagawa ng Star Dreamers. May mali tayong ginagawa. Sa base ba? Masyado mo mali sa stroke? Sakto naman siya. Siguro yung pag-ihip kasi hindi siya agad flip. Pag inihipan siya dito, doon pa rin sa shelves. Bago mo siya i-flip. Kaya na muna. Kung mukhang nagkakaisa na ang Star Dreamers, sa panig naman ng housemates mukhang inako na ni Mark ang paggawa ng apoy. Mag-isip ka pa ng ibang yung Amber kasi, yung sinabi ko sa'yo, Amber, Gawin kayo ng Amber. Amber, mag-kiss kayo. Sha. Some of us were just standing around and doing nothing. We were just watching. Kasi we were waiting for Kuya Mark's instructions to tell us what to do. Ang ibang housemates ramdam na ang desperasyon na makatulong kay Mark. We really needed to cooperate and we needed to work as a team kasi it's not just a one-man thing. To see that Kuya Mark was in his own world was sort of disappointing.